Isang mapayapa at mapagpalang araw sa lahat na abutin ng aking munting talakayan. Naway gagabayan po tayo ng ating makapangyarihang Diyos dito pa rin sa makalangit nating gawain. At ngayon ay ipagpapatuloy ko ang magbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano batay sa ating aking sariling pagsasaliksik o pagsisiyasat tungkol pa rin sa mga salita ng Diyos ayon sa ating banal na kasulatan o Biblia. At ang paksa natin ngayon ay paano natin makamtan ang kaligtasan. Medyo interesting ito na topic dahil lahat naman tayo gusto nating mailigtas. But, di ba? How come? How could we attain salvation? Ayan, so maraming katanungan dito na at of course kasagutan na isi-share ko sa inyo. At itong subtopic na ito ay bahagi ng pangunahing paksa natin na pinamagatang ang Biblia at pananampalataya gabay sa buhay Kristiyano. Kasi buong chapter itong tinatalakay natin. Yan. At bago ako magpatuloy, I just want to refresh those justifications and references being used or utilized by yours truly. Kung bakit natin sinabi na maililigtas tayo ng ating pananampalataya sa makapangyarihang Diyos, sapagkat yun yung ating nakaraang topic nga. Meron tayong ginamit na teksto sa Biblia na tayo ay maililigtas ng ating pananampalataya. Subalit may mga dagdag kasi nating ibinahagi doon na hindi lang yung kailangan natin manampalataya. Kailangan ang pananampalataya ay sa isip, salita, at sa gawa. Anyway, as we go on, matatalakay naman natin yun. Ito yung mga teksto na ginamit natin. Ayon sa Efeso chapter 2, verses 8 to 9, tayo ay maililigtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayan. Efeso chapter 2, verses 8 to 9. Ayan. At yung prominent, yung sikat na John 3:16. Yan, ginamit din natin yon na batayan na ang pananampalataya kay Jesus ay daan ng kaligtasan. Yan. Pag nag-aaral ka ng Biblia, alam mo yon. Pag nakikinig ka o nagsisimba ka, alam mo yon. Sigurado yung Juan 3:16 na sinasabi. May mga awit pa dyan. Pangatlo, hindi mabubuting gawa ang nagliligtas, kundi ang pananampalataya. Ito ay ayon sa Galatia chapter 2, verse 16. Yun yung binanggit ko na hindi lang kailangan tayong hindi lang tayo maililigtas ng pagsagawa ng mabubuting gawain. Kailangan blended yun sa pananampalataya. In the same manner, ganun din. Diba? Ang pananampalataya, kailangan sabayan natin sa pagsagawa o pagsasagawa ng mga mabubuting gawa. Hindi yung manampalataya lang tayo sa isip. Diba? No. Kailangan sabayan natin para magiging tunay ang ating pananampalataya. Ang pang-apat na usapin na pinagbatayan natin ay hindi lahat ng pananampalataya ay totoo o nakapagliligtas. Kaya nga may tunay na pananampalataya. Ito ay batay naman sa Santiago chapter 2 verse 17 at Mateo chapter 7 verse 21. Yan. Basahin nyo na lang din. Sasaliksikin nyo na rin para to ensure na yung mga pinagsasabi ko, to prove na yung mga pinagsasabi ko dito ay hindi katang isip lamang. Kasi siyempre ayaw natin magbahagi ng
o hindi nakalahad sa banal na kasulatan. At naging issue din natin, no, dito sa yung tinalakay natin tungkol sa mga batayan ng nakaraang topic, di ba, naging usapin yung kung paano yung paano magkaroon ng pananampalataya na nagliligtas. Kasi gaya nga ng sinabi ko, di ba, may pananampalatayang tunay at yun yung nagliligtas sa atin. Di ba? May tatlo na dapat nating gawin para magkaroon tayo ng pananampalatayang tunay na magliligtas sa atin. No? Una is yung pagsisisi sa ating kasalanan. Di ba? Repent. Di ba? Kaya nga sinasabi, dati naririnig ko pa, sinasabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang preach, no? 1997 siguro na. Kasi nakikinig din ako noon, nung medyo matagal ng panahon. 1997. Mga 2010. Yan. 2009. Yan. Repent. Lagi niyang sinasabi, no? Repent and be born again. Diba? Pagsisisi sa kasalanan. Ito ay ayon sa Lucas chapter 13 verse 3. Yan. Pangalawa is kailangan receive, no? Pagtanggap. Tanggapin natin ang ating makapangyarihang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan, ito ay ayon naman sa Juan chapter 1 verse 12. Pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kailangan natin tanggapin. At ang panghuli is yung pagsunod sa kanyang kalooban at pamumuhay ayon sa pananampalataya. Yan. Ito naman ay nasa Hebreo chapter 10 verse 38. So, kailangan natin manampalataya at isagawa yung mga bagay-bagay na naaayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Ayan, yung pangatlo. No? Pag nagawa natin yun, of course, makakamtan natin ang pananampalatayang tunay at nagliligtas. Yun. So, take note of that. No, yun yung summary ng ating nagdaang talakayan. And now, let's proceed to our main topic, no, which is paano natin makakamtan ang kaligtasan. Don't you know, guys, that salvation ay kaloob ng Diyos. Diba? Binibigay niya sa atin. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi natin ito makukuha ng sariling sikap o sa pamamagitan ng mabubuting gawa. No, anyway, choices naman talaga ng Panginoon kung tayo ay ililigtas o hindi. 'Di ba? Pero siyempre, mas mainam na 'yun, prerequisites ito 'di ba? Yung mga gawain sa buhay Kristiyano, 'di ba? Para naman tayo ay kaawan at ililigtas ng Panginoon, mas maganda na sundin natin ang kalooban at ang kanyang kagustuhan at sumampalataya sa kanya. 'Di ba? Kisa yung hindi, mas malaki yung chance natin. Kasi ang mga ibang kapatid natin, dahil 'di ba yung niligtas niya na kasama niyang napako yata sa cross, na makasalanan na magnanakaw, dahil sumampalataya sa kanya, niligtas. No? Huwag nating isipin 'yon, no? Anyway, yun nga, gaya ng sinabi ko, ang Diyos lang ang bukod tanging makakaalam kung tayo ay ililigtas o hindi. Kaya huwag mo ding sabihin na ikaw ay masugid, di ba? Na alagad ng Diyos, believer, di ba? Hindi yun ang assurance na ikaw ay ililigtas. Pero at least, di ba, mas sigurado tayo, mas kampante tayo kung ngayon pa lang na tayo ay nandito pa sa ibabaw ng lupa, ay sumampalataya na tayo sa Kanya at sundin na ang Kanyang mga kagustuhan, yung naaayon sa Kanyang kalooban. Ayan. So, ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, pagsisisi sa kasalanan at pagloob sa kanyang pagsunod
sa kanyang kalooban. Ayan. So, narito yung mga hakbang, no, batay sa banal na kasulatan na kailangan nating gawin upang makamtan natin, di ba, ang kaligtasan. Ayan. Number 1, kilalanin na tayo ay makasalanan. No? Ayon sa Roma chapter 2 verse 23, basahin ko, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo may kasalanan, di ba? Meron nga silang sinasabi na minanang kasalanan, di ba? Lahat tayo may kasalanan, kaya kailangan nating kilalanin na tayo ay makasalanan at pagsisisihan natin ito. Diba? Ayon sa Lucas chapter 13 verse 3. Diba? Na kailangan tayong magsisi. Yan. Number 2, alamin ang kahatulan ng kasalanan. So, meron palang kahatulan ang kasalanan. At yun ang ating kailangang alamin. Diba? Ayon sa Juan chapter 3 verse 16, basahin ko, sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So ito pala yung John 3:16 na tama ba? Sorry. No, alamin ang kahatulan ng kasalanan. Basahin ko, no, yung Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Di ba? Kaya nga, pag tayo ay namatay, yun na yung sa paniniwala ko, at pag tayo ay namatay, yun na yung hukom. Di ba? Sa atin. Di ba? Di ba? May sinasabing, ayun na yun. No? Kaya, tayo na nga ang namatay. Kaya, yun na yung kabayaran ng ating kasalanan. Pero hindi porket patay na tayo, bayad na tayo, 'di ba? Tayo na ay maliligtas, no? Kailangan ipagkaloob pa rin 'yun ng ating makapangyarihang Diyos, no? Yung ating kaligtasan, no? Ito ay ayon sa Roma chapter 6 verse 23. At yung sikat na John 3:16, no, ito yung pangatlo, no, para tayo ay mailigtas. Manampalataya tayo ng tunay, no, at totoo sa ating makapangyarihang Diyos. Yun na yun, yung John 3:16, for God so loved the world, di ba? At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung John 3:16. Yan. So, kailan natin manampalataya? Meron pa dito yung Efeso chapter 2 verses 8 to 9. Basahin ko. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi mula sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ang makapagmalaki. So, may purpose pala kung bakit. Kasi nga naman, kung paramihan, di ba, ang paggawa ng kabutihan, siyempre, parang binibili na natin, di ba? Parang, kaya kailangan, di ba, ito ay ipagkaloob ng Diyos. No? Bahala na ang ating Panginoon, kasi napakatalino naman yan kung ano yung requirement niya, for that matter, para tayo ay pagkalooban. Pero, yun nga, yung mga pagsisisi sa mga kasalanan, yun yung mga mahalaga, no? Among those requirement na sinasabi ko, kailangan talagang magsisi tayo sa ating mga kasalanan at gumawa ng mga bagay-bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. So, malinaw sa episode, no? In other words, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga bagay-bagay. Take note, no? Ito ay
kaloob ng Diyos. Kaya nga may nagsasabi, may mga preachers na nagsasabi that religion is not salvation. Di ba? Hindi ka maililigtas ng iyong relihiyon, hindi ka maililigtas ng iyong simbahan, di ba? Hindi ka maililigtas ng sarili mong kabutihan, paggawa ng kapwa. Di ba? Bagkus, maililigtas ka ng iyong totoo at tunay na pananampalataya. Ayan. So, pang-apat, magsisi ng taos puso sa mga kasalanan. Yan. So, of course, pag nakilala na natin yung ating kasalanan, kailangan natin magsisi. Di ba? Nabanggit na natin kanina doon sa Lucas 13. Lucas 13:3. Yan. So, nandito rin, no? Batay sa Gawat chapter 3 verses 19. Basahin ko. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapawi ang iyong kasalanan. So, nasa Biblia, nakalahad talaga na kailangan natin magsisi. Kaya ano pa yung ginagawa natin, di ba? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsisisi at pagtalikod sa dating masasamang buhay. Di ba? Talikuran natin yung mga masasamang buhay at siyempre kailangan natin lumapit at sumampalataya sa makapangyarihang Diyos. Kaya may mga nagsasabing preacher na noong araw nakagawa ka ng mga kasalanan pero hindi mo pa alam yun. Hindi kulang pa ang iyong doktrina. Kaya mapapatawad, di ba? May malaki pa ang chance na mapapatawad ang iyong kasalanan. Kasi hindi mo pa alam yun. Pero pag natanggap mo na yung doktrina, alam mo na yun na ito ay labag, di ba, sa mga aral at batas na ng Diyos at ginawa mo pa rin, ay yun yung hindi katanggap-tanggap na kasalanan, no, sa mata ng ating makapangyarihang Diyos. Ayan. Meron pa pala dito, no, dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin ko. Hindi nagpabagal ang Panginoon sa katuparan ng kanyang pangako, gaya ng ipinagpapalagay ng iba, kundi siya'y mahinahon sa inyo. Hindi niya ninanais na may mapapahamak, kundi na lahat ay magsisi. No? Dito makikita na talagang hinahangad ng Diyos ang pagsisi ang pagsisisi ng isang tao ay daan tungo sa kaligtasan. No, kaya kailangan talagang magsisi. Repentance, yan, pagsisisi. Dito naman sa Gawa, chapter 7, verses 30 to 31, basahin ko. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa mga panahong ito, kundi ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao, saan man, na magsisi. Yan. Sapagkat itinalagan niya ang isang araw na sa pamamagitan nito ay hahatulan niya ang sanglibutan sa katwiran sa pamamagitan ng isang taong itinalagan niya. At sa kanya'y lahat ng naniniwala ay magkakaroon ng katarungan. So, ano naman? Malinaw naman na ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay o sa makapangyarihang Diyos ay susi sa katwiran at kaligtasan. No, yun na yung sinasabi ko na maililigtas tayo ng ating pananampalataya pero dapat samahan natin, di ba, ng pagsisisi, samahan natin ng paggawa ng mga gawaing naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. So ito, yan, nakasaad din dito yung Lucas 13:3 na binanggit natin kanina. Di ba? Ulitin natin. Para pa ulit-ulit tayo. Hindi sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mapapahamak din. Di ba? Ito ay diritsong babala mula sa ating makapangyarihang Diyos na kapag walang pagsisisi, walang kaligtasan. So, medyo mahirap to. Actually,
madaling magsabing magsisi, di ba? Pero of course, yung execution, doon tayo nagkakaproblema eh. Madaling magsabi na ako na ay nagsisisi, aking Panginoon, di ba? Ako ay humihingi ng pusong kapatawaran. Taos puso akong humihingi ng kapatawaran. Yan, magsisisi na ako. Madali yun eh. Madaling sabihin eh. Nagsisisi ka ba ng tunay? Di ba? Nagsasabi ka nagsisi ngayon. Tapos, the other day, the next day, gagawa ka na naman ng kalukuhan. No? Hindi yun tunay. No? In other words, ang pagsisisi o repentance is a clear way going to salvation. Diba? Ito ay isang malinaw hakbang tung sa kaligtasan. Of course, kasama ang pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Kailangan blended yung ating repentance doon sa ating pananampalataya. Diba? Hindi ito simpleng paghingi ng tawad. Diba? Kailangan natin, pag humingi tayo ng tawad, ipakita natin na meron tayong pagbabago na nagawa sa ating buhay. Diba? Yung totoong pagbabago. Yun yung tunay na pagsisisi. Hindi yung nagsabi ka na magsisisi ka lang. Nagsisisi na ako. Hindi mo naman ginagawa. Sa ibang araw, maritis ka na naman. Wala tayong mapapala pag ganun. Hindi tayo pagkakaluuban ng kaligtasan. Yan. Panglima, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Para makamtan natin ang ating kaligtasan, kailangan tanggapin si Jesus bilang pinakapangyarihan sa lahat, bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayon sa Juan 1:12, basahin ko. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So, malinaw naman na bibigyan tayo ng karapatan, di ba? Bilang Kanyang anak. Provided na tanggapin natin siya at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Sumasampalataya o sasampalatayahin natin siya ng totoo. Yun ang pinakaano dyan. Sapagkat alam ng Diyos kung peke yung ating pananampalataya sa Kanya o hindi. Alam niya yun. Hindi natin madadaya ang makapangyarihang Diyos. Yan. Meron pang teksto dito na ginamit natin. Yung Roma chapter 10 verse 9. Basahin ko. Yan, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maililigtas ka. Yan, yun yung nasa Roma 10:9. Ang personal na pagtanggap kay Jesus bilang hari sa ating buhay, ito yung simula ng ating tunay na relasyon sa Diyos. Tama naman, di ba? Paano tayo magkaroon ng relasyon sa ating makapangyarihang Diyos kung hindi natin siya unang tanggapin? Kailangan una natin siyang tanggapin sa ating buhay. Saka tayo manampalataya sa Kanya. Yan, pag tayo na ay mananampalataya, to prove na tunay ang ating pananampalataya is kailangan gumawa tayo ng mga bagay-bagay na ayon sa Kanyang kagustuhan at kalooban at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Yan, so yung number 5, ito yung isang requirement upang tayo ay maligtas. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Number 6, mamuhay sa pananampalataya. Diba? Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na masdan, ang lahat ay naging bigo.
No, napaka-importante ito, again and again. Kailangan natin mamuhay. Kailangan natin ma-maintain yung pananampalataya natin sa ating makapangyarihang Diyos. Yung pananampalataya natin. Kailangan natin ma-maintain. Hindi yung manampalataya ng isang buwan, tapos pagkatapos, di ba, nagkaroon na ng kunting problema, nagkaroon na ng challenges sa ating buhay, napabayaan na natin yung ating pananampalataya. No. Di ba? Sa hirap at ginhawa, kailangan nating manampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Yan. Pangpito, marami pala ito. Pagsunod sa Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Yun, nabanggit na natin kanina ito. Diba? Na kailangan mamuhay tayo ayon sa kalooban ng makapangyarihang Diyos. And what shall we do? Diba? Of course, pag mamuhay tayo, siyempre, gumawa tayo ng mga makabuluhang bagay. Diba? Yung siya ay natutuwa, yung kalugod-lugod. Diba? O katuwa-tuwa sa mata ng makapangyarihang Diyos. Huwag tayong gumawa ng kasalanan. Yan. No, nakalagay nga dito sa Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, take note, di ba, of the word kalooban. Di ba? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba? Yun yung alamin natin. Di ba? Ano-ano ba ang mga yun? Yun ang kailangan natin gawin. Di ba? Para masunod natin siya habang tayo ay nabubuhay. Di ba? Ulitin natin. Kaya nga tayo binigyan ng buhay ng Diyos upang siya isambahin. Di ba? At para magawa natin siyang sambahin, siyempre kailangan natin siyang sundin. Hindi pwedeng paano mo siya sasambahin kung hindi mo naman masunod ang kanyang kalooban. No? So, dito na tayo sa panghuli. Pagpapatuloy sa pananampalataya hanggang wakas. Yun, nabanggit ko ito kanina. Dapat ang pananampalataya natin is unending, eternal, no, o continuing. Di ba? Cycle. Sabihin natin, para walang putol. Di ba? Sa hirap at ginhawa, kailangan mananampalataya tayo sa Kanya. No, ayon nga sa Mateo chapter 24 verse 13, ngunit ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan, so kailangan talaga na magtiyaga tayo. Kailangan talagang magtiis, di ba? Sapagkat ang kaligtasan ay hindi isang basis lang na bagay, di ba? Ito'y isang relasyon sa Diyos na kailangan pangalagaan at panatilihin, no? Kailangan para mapangalagahan natin ito, 'di ba? Hindi lang natin panatilihin, no? Bagkus ito yung pagyayamanin natin, pauusbungin natin habang tayo ay nabubuhay. 'Di ba? So, 'yun yung mga bagay-bagay na kailangan nating tandaan, isa isip, isa puso, at gawin. Di ba? Kasi ito yung mga requirement, di ba? Kung paano natin makakamtan ang kaligtasan. No? Ito nga yung ating topic ngayon. No? Paano natin makakamtan ang kaligtasan? So, let us recap. Para kasi medyo marami to, no? Our topic, which is yung diniscuss ko kasi, no, those are the prerequisites, no, or heavenly requirement in order to attain this so-called salvation na ipagkakaloob ng makapangyarihang Diyos sa atin. Diba? Meron tayong 8 na naging batayan, no? Ito yon. Una, kilalanin na tayo ay makasalanan. Pangalawa, alamin ang kahatulan ng kasalanan. Importante yun, na kailangan natin malaman ang kahatulan. Di ba? Para lagi nating iniisip
Di ba? Kasi kailangan natin matakot sa ating makapangyarihang Diyos. Hindi pwede na hindi tayo matatakot sa Kanya sapagkat siya nga yung lumalang sa atin. Di ba? Pangatlo, manampalataya tayo sa makapangyarihang Diyos. Yan. Tayo ay manampalataya at ulitin ko, ang pananampalataya hindi lang doon sa isip, 'di ba? Kailangan, 'di ba? Nandun yung pagtanggap, nandun yung pagsisi sa mga kasalanan at nandun yung pagsagawa sa mga bagay-bagay na naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. At siyempre yung panghuli, kailangan natin panatilihin at pagyamanin ang ating pananampalataya. Yan. Pang-apat, magsisi ng taos puso sa mga kasalanan. Panglima, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. No, actually, nabanggit ko na ito. Di ba? Pero siyempre, kailan natin i-recap. Number 6, mamuhay sa tama o totoong pananampalataya. Number 7, pagsunod sa Diyos at pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. At number 8, pagpapatuloy sa pananampalataya hanggang wakas. Yun yung nabanggit natin kung paano manampalataya sa makapangyarihang Diyos. Di ba? Yun. Nandun yung pagtanggap. Ulitin ko, nandun yung pagtanggap sa Kanya. Nandun yung pagsisi. Nandun yung pagsunod sa Kanyang mga utos at pagsagawa ng mga bagay-bagay na naayon sa Kanyang kalooban. Di ba? Nandun yung continuing na pananampalataya para mapagyaman natin, di ba, ang ating relasyon sa ating makapangyarihang Diyos. Ayan. So, medyo naparami tayo, no? But hindi kasi pa tayo bihasa pagdating sa ganitong pagbabahagi o pagtatalakay sa mga salita ng Diyos. But of course, hopefully, ang mga viewers natin ay meron natutunan. No? Malinaw na iparating natin sa kanila yung mensahe ng ating gawain para maintindihan nila. Malay mo, di ba? Gagawin din natin sa pamamagitan ng ating ginagawa ay mailapit natin sila sa ating makapangyarihang Diyos. No? So, in our next topic, ito na yung panghuli na subtopic dito sa ating chapter, di ba? Na tinatalakay is yung pangunahing kaalaman tungkol sa pagiging banal. No? Importante din ito na malaman natin, no? Tungkol sa kailangan natin ito, no? Sa buhay Kristiyano. So, see you in our next talakayan. Muli, isang mapayapa at mapagpalang araw.